Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po magsisimula na. Sige po, tayo po mananalangin. Oh, hallelujah Lord, hallelujah Panginoon. Salamat Lord sa mapagpalang umaga na ito, Panginoon. Ibinigay mo sa amin, O God. Salamat Lord sa kalakasan na nagay namin, Panginoon, upang ikaw ay aming mapapulihan, ikaw ay aming mapasalamatan, aming Ama. Hayaan mo, O God, na patuloy ka namin luwalhatiin, sambahin sa mga oras na ito, at sa umagang ito madakila ka namin, aming Ama. Bigyan namin ang pinakamataas na papuri tangi sa iyo, Panginoon. Lord, sa aming papuri, pagsamba, Panginoon, gabayan mo kami, O God. Ibigay namin ang todo, Panginoon, ang aming pagsayaw, ang aming pagtaas ng kamay, ang pagpupuri sa inyo, Panginoon, sapagkat ito ay aming handog para sa inyo, Panginoon. Lord, salamat ng maraming, Panginoon, sa umagang ito natin. Ikaw, Panginoon, nagwabay sa aming pagpunta dito, Panginoon, upang ikaw ay aming mapasalamatan, ikaw ay aming mapapurihan sa umagang ito. Hayaan mo, Panginoon, na mapuno ng kagalakan, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, upang ikaw ay aming purihin, ikaw ay aming sambahin, Panginoon. Lord, salamat po ng maraming, Panginoon. Ikaw ay aming sinasamba, niluluwalhati, dinadakila, ibinibigay ng lahat ng parangal, Panginoon, ay para sa iyo, God. Lord, salamat po ng maraming. Ito pong aming dalangin ang lahat sa Amen. Sige po, bago po tayo magsimula, basahin ko lang po ito. Sa awit 46:1, ang ating Diyos, ang ating kanlungan at lakas at handa sa klolo sa panahon ng kalimitan. Amen? Ang Diyos ay laging tandaan para sa atin. Ang Diyos ay laging handang tumulong para sa atin. Amen? Dahil hindi tayo kailanman ay iniiwanan ng ating Panginoon sa lahat ng ating lakbayin, sa ating lahat ng ninaraanan. Lagi po ang Diyos ay laging nakasaklolo sa bawat isa sa amin. Amen po ba? Sige po, tayo magpuri sa ating Panginoon. Ihanda po natin ang ating puso upang siya ay papurihan, siya ay dakilain natin. Amen? Sige po, tayo sumayo sa ating Diyos. Ikaw lang,
buhay ko. Ikaw, Jesus, ang nais ko. Dahil ikaw ang kalakasan, takasan at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ko masasawa lumapit sa iyo. Araw at gabi ang buhay ko. Ikaw, Jesus, ang nais ko. Dahil ikaw ang kalakasan, takasan at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kahit saya-saya ang puso ko. Nabang-taba ang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig ko'y umaabang sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Isa pa, sabihin natin sa Diyos na sama. Hallelujah! Araw at gabi ng buhay ko. Ikaw, Jesus, ang nais ko. Dahil ikaw ang kalakasan, takasan at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Dahil sayang-saya ang puso ko. Nabang-taba ang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig ko'y umaabang sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Masasawa lumapit sa iyo. Araw at gabi ang buhay ko. Ikaw, Jesus, ang nais ko. Dahil ikaw ang kalakasan, takasan at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Saya-saya ang puso ko. Nabang-taba ang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig ko'y umaabang sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Sumaya kayo sa mga sabihin natin ang pupusin natin sa Diyos. Buhay ko, ikaw, Jesus, ang nais ko. Dahil ikaw ang kalakasan, takasan at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Saya-saya ang puso ko. Nabang-taba ang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig ko'y umaabang sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ko kayang mabuhay. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Hallelujah, Panginoon. Hindi po namin kaya, O God, kung wala ka, Panginoon, sa buhay namin, O God. Sapagkat ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Ama, aming sinasamba, Panginoon. At ikaw ang aming Ama na totoong nagmamahal sa amin, Panginoon. Kung kaya karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang pasalamatan, O God.
mapuri, Panginoon, para sa amin, O God. Oh, hallelujah, Lord. Purihin ka, Ama, sapagkat Ikaw lamang ang aming hari, Panginoon. Ikaw lang ang aming Diyos, Panginoon. Ikaw lang ang aming pinapapurihan. Ikaw lang aming inadakila, Panginoon. Niluluwalhati aming Ama. O kaya karapat dapat kang purihin, sambahin, at pag-alharin ng mga puring awit dito, God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Salamat, aming Ama. Aking Jesus. May dalang awitin, mga panalangin, nananabik sa'yo, aking Jesus. Ikaw ang kasiyahan ng aking puso. Narito nagsusumamo, kaya anong maging pagpapala sa'yo, magpakailanman. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang awit, Jesus, magpakailanman. Sa'yo kalwalhatian, ang kadakilaan, Jesus. Nagpapakumbaba sa'yo, O Jesus.
Praise God. Sige po, tayong lahat ay darako sa gawain ng pagbibigay. Sa oras na ito, atin pong ihanda ang ating pagkakaloob sa ating Panginoon. At, ayan. Yan. Nagbibigay po tayo sa ating Panginoon hindi dahil napipilitan tayo, hindi dahil obligasyon, hindi dahil nakasanayan na. Nagbibigay tayo sa ating Panginoon dahil mahal natin ang Panginoon. It is our way of showing our worship to Him. It is our way of showing our surrender to Him. Diba kapag nagbibigay tayo sa ating Panginoon, tinutulungan nito na magkaroon tayong disiplina sa ating financial life, sa ating mga salapi, sa ating mga pera. Napapansin niyo po ba kapag nagiging tapat tayo sa ating Panginoon, tapat rin ang ating Panginoon sa atin. Papansin niyo rin po na kapag yung pagbibigay daw po kasi, parang routine daw po yan, parang nagiging discipline sa buhay natin. Kapag nagkaroon tayo ng discipline sa pagbibigay sa ating Panginoon, nagkakaroon tayo ng disiplina sa pag-handle ng ating mga salapi, ng ating mga pera. Natututunan natin kung paano natin pahalagahan ang mga bagay na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. At sa oras po na ito, alam ko po na malugod tayo magkakaloob sa ating Panginoon. At paalala lamang po, meron po tayo ibang ways sa ating pagbibigay. Maliban po sa cash, ay meron po tayong GCash at meron din po tayong bank account. Sige po, tayo pong lahat ay yung po at manalangin. Pagkaloob, dulo po natin ating makaloob sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, O Diyos, sa napakagandang umaga nito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. Salamat, O Diyos, dahil sapat ka, Panginoon, Lord God, at higit pa sa aming pangangailangan, Panginoon. Hindi mo kami pinakukulang, Panginoon. Hindi mo kami pinabayaan. Hindi mo kami hinayaan na magutom, Panginoon, Lord God. Alam namin, Panginoon, na tapat ka sa iyong mga anak, Panginoon, Lord God. Ang kabutihan mo, Panginoon, Lord God, ay hindi lang binibigay mo sa amin, kundi sa aming pamilya, Panginoon, Lord God. Napakabuti mo, Panginoon, Lord God. Napakatapat mo sa amin, Panginoon, Lord God. Kaya sa oras na ito, Panginoon, Lord God, sa aming paghahandog, Panginoon, Lord God, makikitaan mo kami ng pusong masaya, ng masigla, Panginoon, Lord God, na may kagalakan, Panginoon, Lord God, na nagkakaloob sa iyo, Panginoon, Lord God. At nawa, makikitaan mo kami na halayaan, Panginoon, sa pagbibigay, Panginoon, Lord God. At sa oras na ito, nawa ay malugod ka, ikaw lamang, Panginoon, ang maluwalhati, Panginoon, Lord God, sa lahat ng ito, Panginoon. Sa iyo lamang po ang pinakamataas na papulit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So po, tayo lahat ng mga pagkatog. God bless you. Puri po ang Diyos, Amen. Handa na ho ba? Lahat? Narinig pa akong tumutulong ng cellphone doon. Medyo silent na po muna. Magbigay tayo sa salita ng Diyos. Amen. Naalala ko po si yung namatay, si Kurt. Charlie Kurt. May isa sa sa Reels. Hanggang maaari daw, gumamit daw tayo ng heart, yung Bible daw na book. Kasi daw, pagka itong mga cellphone, mga gadgets,
nakakaagaw po ng pansin, di ba? Minsan, kung bukas mong ganyan, maka-Facebook ka na pala, attention mo sa salita ng Diyos. Amen? So, okay na ba mga cellphone? Sige po, tayo magsitayo at tayo manalangin. Welcome po natin ang ating nakikita kapagturo ng Banal na Espiritu ng Diyos. Hallelujah, O Diyos, tunay nga po. Ikaw nga po, O Diyos, ang nasa kalagitnaan namin sa oras na ito. Alam namin ang presensya namin narito, Panginoon, at Ikaw ang magbibigay sa amin ng pangunawa, Panginoon, sa amin. Pag-aaralan mula sa iyong mga salita, O Diyos. Umawagat, tunay nga po, Lord, kayo kami pinapupuri. Kaya ng awit kanina, Ikaw ang kataas-taas ng Diyos. The Almighty God, the All-Knowing God, the Sovereign God, Lord. We cannot comprehend, Panginoon, ang iyong kadakilaan, O God. Ama, O Diyos, dahil ang papuri, O Diyos, tunay na inaalay namin sa iyo, O God. Ama, salamat po muli, Panginoon, sapagkat gumagawa ka ng himala sa buhay ng tao, Panginoon, O Diyos. Kaya po ng pag-aaralan namin ngayong umaga, O God, ay in-display mo muli, Panginoon, kung gaano kadakila. Kung gaano ka kadakila, Panginoon, O God. Kaya nga po, hiniling ko sa Banal na Espiritu, nabuksan niyo po ang Panginoon. Salamat naman, lahat ng kaluwalhatian ay sa iyo lamang sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen, amen. Sige po, mga kaupo na po tayo. Karaniwan po, pag tayo ay babasa ng salita ng Diyos, tumatayo tayo. Kayo, pinaupo po kayo kasi mahaba po yung babasahin natin. Baka makawit kayo yung nakatayo. So yan, buksan niyo po ang inyong mga gadgets. Bible app. Sa 2 Kings, chapter 7, verse 1 to 20. At maaari po ay talagang sa gabay ng Espiritu ay as much as possible ay ma-compress ko ito malinaw sa maiksing oras agad maaari po para hindi kayo mainit. So sige po, basahin po natin. Sinabi ni Eliseo, makinig kayo sa pinasasabi ni Yahweh. Bukas sa ganitong oras, sa may pagpasok ng Samaria, ay makakabili ka na ng isang kakal na pinong harina o 2 kakal na sibada sa halagang 1 pirasong pilak. Sinabi ng opisyal na kanang kamay ng hari, hindi magkakatotoo yan sinasabi mo. Kahit pabuksan ni Yahweh ang mga bintana ng langit. Sinabi naman ni Eliseo, makikita mong ito'y mangyayari bukas, ngunit hindi mo ito matitikman. May 4 na tao, niliwas ko po yan tao. May 4 na tao na may sakit sa balat na parang keto noon sa may pasukan ng lungsod. Nag-usap-usap sila, bakit ako po tayo rito at naghihintay lang ng kamatayan? Kung papasok tayo ng lungsod, tiyak na mamamatay tayo sa gutom doon. Kung mananatili naman tayo rito, mamamatay din tayo. Mabuti pa'y pumunta na tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Kung di nila tayo patayin, mabuti. Kung patayin nila tayo, tatapos ng ating paghihirap. Nang palubog na ang araw, pumunta na sila sa kampo ng mga taga-Syria. Pagdating doon, wala silang dinatnan isa man. Sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh, ang mga kawan ng Syria ay nakarinig ng mga yabag na napakaraming kabayo at mga karwahe. Dahil dito ay nakala nilang inupahan ng hari ng Israel ang mga hari ng Eteo at Egyptio para digmain sila. Kaya tumakas sila ng magtatakip silim. Iniwan nila ang kanilang kampo, pati mga kabayo, asno at lahat ng naroon at kanya-kanya silang takbo para iligtas ang kanilang buhay. Pumasok ang 4 sa unang tolda. Kumain sila at minom. Pagkabusog, sinansam nila lahat ng ginto, pilang at mga damit na naroon at ito'y tinago. Pagkatapos, pumasok din sila sa ibang tolda. Sinansam din nila lahat ng naroon at tinago. Verse 9, ngunit naisip nila, hindi tama itong ginagawa natin. Magandang balita ito at hindi natin dapat sarilinin. Hindi natin ito dapat ipagpabukas sa pagtiyak na mapaparusahan tayo. Ang mabuti, paalam natin ito sa mga opisyal ng hari. Lumakad nga sila. Pagdating sa pasukan ng Luzon, sinabi nila sa mga tagabantay, galing kami sa kampo ng mga taga-Syria, isa sa mga
At isa mang bantay wala kaming tinatnan. Ang nakita lang namin yung mga kabayong nakatali, asno at mga tolda. Sinigaw naman ito ng mga bantay hanggang sa balita makating sa palasyo. Nang gabing iyon ay bumangon ang hari at tinipon ng mga pinunong Israel. Sinabi niya, pain lamang ito ng mga taga-Syria. Alam nilang nagkakagutom tayo dito, kaya iniwan nila ang kampo at nagtago sa paligid. Pagpasok natin doon, tuliin nila tayo ng buhay. Sa ganong paraan, mapapasok nila itong ating lungsod. Sinabi ng isa sa mga pinuno, pumili kayo ng ilang lalaki, patingnan natin kung ito totoo. Paggamit natin sa kanila ang 5 sa mga kabayong natitira pa sa atin. Kung makabalik sila ng buhay, magandang balita ito sa buong Israel. Kung mapatay man sila, matutulad naman sila sa mga kasama nating namatay na. Pumili nga sila ng 2 karwahe at pinuntahan ng kampo ng mga taga-Syria upang malaman kung ano ang nangyari sa mga iyon. Nakaabot sila hanggang sa ilog ng Jordan, wala sila nakitang kaaway. Nang nakita nila yung damit at mga kagamitan maiwan ng mga taga-Syria dahil sa pagmamadali. Nagbalik ang mga inutusan ng hari at binalita ang kanilang nakita. Nagpunta ng mga Israelita sa kampo ng mga taga-Syria at kinuha lahat ang laman ng mga tolda. Kaya natupad ang sinabi ni Yahweh na may mabibili ng pagkain. Isang pirasong pilak ang bawat takal ng pinong harina o kaya 2 takal na cebada. Ang opisyal na kanang kamay ng hari ang pinagbantay sa pintuan ng lungsod. Nang magdagsaan ang mga tao, sinatapak-tapakan at namatay tulad ng sinabi ni Eliseo. Sapagat nang sabihin ni Eliseo sa hari na bukas na makakabili ng 2 takal ng cebada o kaya 1 takal na pinong harina sa halagang 1 siklong pilak. Ang opisyal na ito ang nagsabi hindi magkakatotoo iyon, buksan man ni Yahweh ang mga bintana sa langit. Sinabi rin noon ni Eliseo, makikita mong ito'y magkakatotoo, ngunit hindi mo matitikman ng pagkain na sinasabi ko. Yun nga nangyari at tapak-tapakan siya ng mga tao at namatay sa pintuan ng lungsod. Okay, so actually may 4 pong karakter dito tayo ni-discuss. Una po dyan ay yung hari ng Israel. Actually, wala po dyan sa chapter na yan, siya nabanggit. Pero sa mga unang chapter, doon sa chapter 6. Pero tanong mo na, bakit kaya nagkaroon ng taggutom? Ganun taggutom sa Samaria. Nakupkup po kasi sila ng Syria. Ang Samaria po, yung po ay city ng Israel. Ang Israel po at that time ay divide. Israel and then Judah. So, sinakop ng mga Syrian ang Israel. Sabi ni Kalawang Hari, hindi nagtagal tinip sa chapter 6 po ito. 24 to 25. Hindi nagtagal tinipon ni Ben-Hadad ng hari ng Syria ang kanyang bumukpo at kinupkop ang Samaria. Dahil dito nagkaroon ng tagutom sa Samaria, ang sangulo ng aso nagkakahalaga ng 80 pirasong pilak at 5 pirasong pilak naman ang kalahating litro ng dumi ng kalaban. So ayun po, nasahod daw po sila ng Syria. So nagkaroon so lahat po ng resources nila nakuha at yung mga supplies na dapat papasok sa kanila, di ba, mga kalakal, ay hindi pumapasok, nahaharang. So ang taas po ng inflation rate, kaya napakamahal ng bilihin at talagang poverty. Dahil dito sa mga masamang loob ng hari. At dahil lalo na nung malaman niya ng nagkaroon ng cannibalism. Yung time na yun, kinakain na yung niligre ng mga anak. Basahin po natin sa verse 20-30. Yan. Baka sabihin niyo, sabi, kasi nasa lubong niya yung babae. Anong problema? Anong problema mo? Tanong sa kanya ng hari. Sumagot ang babae. Napag-usapan po namin ng babaeng ito na iluto namin ang aking anak para makakain kami ngayon. Bukas, ang anak naman niya ang kakainin namin. Kaya naman po, iniluto namin ang aking anak at kinain. Nang hingin ko na po ang kanyang anak para iluto, tinago po niya at ayaw niyang ibigay. Grabe, no? Nang marinig ito, pinunod ng hari ang kanyang damit. Nakita ng mga tao malapit sa pader ng susa. Wala siya ng damit sakol na napakay. Lalim sa kanyang suot ang bilang tanda ng matinding kanakitan. So, grabe, di ba? Nga, kung minsan isipin mo talaga nangyari.
Figurin mo, siguro nung anak nila, sanggol yun. Hindi mo siguro makakain ng itong kalaki ng teenager. Sanggol yun. At di ba nakakahintik balahibo. Tsaka kung iisipin niyo po talaga, no? Gano'n kahirap ng buhay nung time na yun. Di ba ba? Grabe. At dahil dito, yung hari po inalungkot at nagalit pati kay Eliseo. Nagalit na din mo siya. Sabi niya sa verse 31, sinabi niya, patayin sana ako ng Diyos kapag ngayong maghapoy, hindi ko napugutan ng ulo si Eliseo na anak ni Safat. Kaya tinutusan niya ang kanyang lingkod na kunin si Eliseo. So pinahunting na niya si Eliseo. Gusto na niyang papatay, papugutan ng ulo. Sama ng loob. Hindi lamang kay Eliseo, pati sa Diyos, sinisi na rin niya ang Diyos. Verse 33 to 34. Hindi pa halos sa tatapos ang sinasabi ni Eliseo, dumating ang hari. Sinabi nito, ang paghihirap natin ito'y padala ni Yahweh. Bakit ko pa hihintayin gagawin ni Yahweh bago ako kumilos? So, bago kumilos si Yahweh, patayin na kita. Bakit ko pa hihintayin kumilos ang Diyos? Patayin na kita. So, actually po, in the previous chapter po nito, ay pinagpala naman po siya ng Diyos eh. Ang dami po niyang pagtatagumpay ng hari ng Israel nito. Kung maalala po ninyo, sa mga previous chapter nito, di ba yung kanyang katulong, sabi ng kanyang katulong, nung sila susugurin po ng napakaraming Syrian pa rin po yun noon, ay sabi ng kanyang katulong, Panginoon, ang dami po nila. Paano na yan? Sabi ni Eliseo, Yahweh, buksan niyo po ang kanyang mga mata. So, nung buksan kanyang spiritual eyes, nakita niya ang mga libo-libo, hundreds of angels. At ito'y nakasakay sa mga nag-aapoy ng karubahan. So, nagtagumpay sila. So, lesson 1. Kapag tayo dumadaan sa matinding pagsubok ng buhay, huwag natin kalilimutan ang mga mabubuting ginawa sa atin ng Diyos. Diba? Kapag maayos ang lahat ng bagay, kapag ikaw ay sagana, kapag kayo maraming natatanggap ng bala sa buhay mo, blessings after blessings, ang sigla-sigla mo. Sigla-sigla mo maglingkod sa Diyos. Diba? Talagang para pang sundalo na sumusugod sa mga labanan. Pero when disasters strike, kapag ka dumating sa iyo ang problema at suliranin sa buhay, at ikay nasukol nito, lumalay ang ating pananampalataya. Ang iba'y lumalay ang kanilang pananampalataya. Nawawalan na sila ng sigla sa kanilang pagpipilingkod sa Diyos, sa kanilang paghakbang, at dahil doon, hindi sila move forward, stagnant na sila doon sa lugar na nag-start na sila, nag-stay na sila doon. Andun, ayaw na nilang sumamba, yung iba ay nalangin ka lang oras sa pag-isaba sa mga kung ano-anong bagay. Yung iba, nagmumukong na lang sa bahay, ayaw na umatin. There are times na tumalati sa isipan nila, sinisisi na nila ng Diyos sa nangyayari sa kanila. So, nung time, umaawit pa sila ng goodness, I will sing of the goodness of God. Ngayon, hindi na nila maawit. Dahil nga sa pagbigat na problema ang dumating sa kanila. Sabi po ng awit 103 verse 1 and 2, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at lahat ng nasa akin magsipuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang manangalan niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan. Mabubuti niya. Mga awit 77, 11, 12. Kaya aking babalikan gunitain ang ginawa. Ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. So, ano po ang pinaka-importante? Kapag talagang dumaan tayo sa matinding trahedya ng buhay, huwag po natin kakalimutan ang mga mabubuting bagay na ginawa sa atin ng Diyos. Isipin ko kaagad ang kabutihan ng Diyos sa iyo doon. Kapag kayo ngayon ay nasa bigat na sitwasyon. Amen? Pangalawa, yung the king's closest man. Ang kanyang right hand man. Ito rin po kasama na rin po ito ng hari. Matagal na rin po siya kasama.
since. Sabi ko nga kanina, ay nasaksihan din po niya yung mga pagtatagumpay nila ng mga una sa mga previous chapters. Kaya nga po siya closest eh. Talagang malapit sa hari, matagal na silang magkasama. At dahil sa nakita niya sa nangyayari sa kanyang mga kababayan, pati siya, umagsak din yung kanyang pananampalataya. Nawalan na rin siya ng tiwala sa Diyos. Nawalan na rin siya ng pag-asa kay Yahweh. Kaya pati si Eliseo ay ang dakilang propeta ng Diyos, ano man binabanggit niya, ayaw na rin niyang paniwalaan. Kahit yung kakayahan ng Diyos, kanyang naliit, di ba? Hindi magkatotoo yan, sabi sa verse 2. Hindi magkakatotoo yung sinabi mo. Ayaw niya maniwala kay Eliseo. Kahit buksan pa ni Yahweh ang mga bintana ng langit. Ibig sabihin, kahit buksan ni naniniwala sa kahit buksan ni Yahweh ang bintana ng langit, hindi pa rin niya masasapat na tawag dito, masustain ang kanyang mga kababayan. Ibig sabihin, minapalit niya ang Diyos. Tama po ba? Hindi na siya naniniwala sa sinabi ni Eliseo. Hindi na rin siya naniniwala sa kakayahan ng Diyos. Kaya siya sinumpa ni Eliseo, di ba? Makikita mo ang kasalanan nito, pero hindi mo matitikman. Lesson. Umiwas tayo doon sa mga taong makaka-discourage sa atin. Amen? Kasi ito, closest to sa hari. Dapat siya nag-support, siya nagpapakalakas ng loob sa hari. Pero hindi. Mismo siya, bagsak ang kanyang pananampalataya, bagsak ang kanyang pag-asa. At sa buhay natin, may mga tao mag-aaya sa atin. Kung may problema ka na nga, ayahin ka pa, daanin na lang natin yan sa inuman. Daanin na lang natin yan sa maglakwatsa tayo. Punta tayo na ganito hanggang sa maapektuhan ninyo pagsamba. Di ba may mga ganyan na sasabihin sa'yo, tara, inom mga tayo, bukas na. Ayaw mo na yan, bukas na lang, bumote ka na lang, may tawad sa Diyos. Naalala ko po yung isang quotation, diba? Kasi minsan ganyan ang yung mga pagka ang tao kapag may pang-understanding talagang hirap na hirap sa buhay o may pinagdadaanan at dinaan nila sa gano'n, sumama sila sa mga gano'n mga tao, sa mga bisyo, sa mga maling pagpapayo. Sabi po doon, nangyayari para tuloy sila mga Kristiyano, professing Christian lang. A professing Christian is someone who feels repentance, who feels repentance on Sunday for what he did yesterday or Saturday and is going to do on Monday. Gets niyo po? Siya daw yung professing Christian na nakakaramdam ng pagsisisi sa araw ng linggo dahil sa ginawa niya kahapon, nagagawin naman niya sa susunod na araw. Kayo ba yung professing Christian? Wala naman po siguro dito. So, yun. So, alala ko, paano ikaw kung yung asawa mo nagdi-discourage sa'yo? Parang kay Joe. Divorce na. Doon mo na simulang mag-prayer and fasting. Prayer and fasting, di ba? So, yan po. So, yan. Mag-ingat tayo sa ating mga kasama pagbabayo sa atin. At ito po ang pinakamainam na tagabayo. Yan. Pangatlo, Prophet Elisha. Yan, so Prophet Elisha. So, kung ano yung mga, alam naman ito, si Prophet Elisha, napakarami na siya talagang malam. At bawat banggitin niya ay talaga sinasabi na it's come from God. Ang gagahin po talaga sa Diyos. At, and the true prophet of God is someone who is filled. Puspush siya ng banal na Espiritu. Kaya, sasabihin lang niya kung ano yung pinasasabi ng Diyos. Clear and specific. Tama po ba? And the true prophet of God, he will speak and it will come to pass. Ito yung mangyayari. Deuteronomio 18:21-22. Upang matiyak ninyo kung ang sinabi ng propeta ay galing kay Yahweh o hindi. Ito ang palatandaan. Kapag hindi nangyari o nagkatotoo ang sinabi niya, yun ay hindi mo
magtiwala kay Yahweh. Ang mensahe niya ay gawa-gawa lamang niya. Huwag ninyo siyang katakutan. Karong Pedro 1:21, sapagkat ang pahayag ng mga propeta hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. So, yan po ang mga true prophet of God. Lesson number 2. Humingi ka ng payo sa mga taong may tato sa Diyos at alam mo nasa kanila ang Espiritu ng Diyos. Ito po yung ating mga lingkod ng Diyos, ating mga pastors, ating mga leaders. Sila yung mag-a-uplift sa iyo. Sila yung mag-i-encourage sa iyo. Magpapalakas ng iyong pananampalataya. Amen? At huwag kayong nalapit doon sa mga tao. Although, siyempre, may mga kaibigan naman kayo na nahingin nyo rin ng payo, di ba? Nabibigay din magandang payo sa inyo. Pero mas maganda ang payo po talaga ng tao talagang pinanangahanan ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang may papayo niya sa iyo ay galing sa Diyos. Amen? So, kakatatlo na tayo. Ito yung pang-apat. Pang-apat. Itong apat na to, pang-apat na ito, apat sila. And these people help us how to move on or how to move forward at huwag ka lang mag-stay sa isang lugar. Okay, dito tayo magpo-focus. Sige, fasten your seatbelt. Ito talaga ang ating balikan natin verse 3 to 4. May apat na tao na may sakit sa balat na parang ketong noon sa may pasukan ng Luzon. Nag-usap-usap sila. Bakit nakaupo tayo rito at naghihintay na lang ng kamatayan? Kung papasok tayo ng lungsod, tiyak na mamamatay tayo sa gutom doon. Kung mananatili naman tayo rito, mamamatay din tayo. Mabuti pa'y pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Kung hindi nila tayo patayin, mabuti. Kung patayin nila tayo, matatapos na ang ating paghihirap. So what are the lessons from these lepers? Number 1, make an assessment of yourself. Make up your mind. Alam nyo, bagamat sila mga ketongin, sila yung outcast eh. Alam nyo na outcast yun ba? Kaya title. Pumunta ko din title. Outcast, nabanggit ko yung outcast. Outcast become the cast. Di ba? Parang sa pelikula, casting. Yung mga pangalan ng mga casting. So sila yung mga outcast become the cast. Outcast kasi nasa labas sila ng lungsod. Yung mga ketong, ganyan talaga. Outcast sila, nasa labas sila ng pintuan ng lungsod. Hindi sila pinapapasok. Kaya sila, sa Tagalog ng outcast, hindi kabilang. O, parang tinakwil sila ng lipunan. Hindi sila tinatanggap ng lipunan. Dahil sa kalagayan nila. Actually, naisip ko po, yung mga leper na ito, hindi sila mangmang. Matalino rin sila. Sabi ng verse 3, bakit ako po tayo rito naghihintay na lang ng kamatayan? O nga, no? Kumisa yung may logic na. May logic nung tanong na yun. Parang sinasabi na maghihintay na lang ba tayo dito na walang ginagawa? Na ika nga sa kasabihan ng mga Pinoy mamamatay na lang ba tayo ng dilat ng mata? Di ba? Ganon? So, ika nga they make up their mind. Nag-isip sila. At nagkaisa silang pag-iisip. Gagawa sila ng paraan. So, yun, nagkaisa. They make up their mind para sila makaahon, makaalis to sa lugar. So ngayon, ang tanong ko ay, ano ba ang kinauupuan mo ngayon? Di ba yan? Monoblock. Ano ba yung inauupuan mo ngayon? Ano ba yung sitwasyon mo ngayon na hindi mo maalis-alisan? Sabi nga, don't stay in the situation where the Lord doesn't want you to be. Huwag ka doon mag-stay, umupo sa isang sitwasyon na ayaw naman ng Lord sa'yo doon. Amen? So, huwag kang manatili sa sitwasyon na yun. Ayaw naman ni Lord na nandiyan ka. Nalulungkot ka ba? Depressed ka ba? Or
miserable pa buhay mo. Ibig sabihin, analyze mo sarili mo. Mananatili ka na lang ba na walang nangyayari sa buhay mo? Nag-iisip yung sabihin na ayaw mong, sige, okay na ako rito, kontento na ako rito. Pero ang totoo, hindi naman yan ang gusto ng Lord sa iyo. Kailangan mong tumayo dyan sa kinaupo mo sa sitwasyon mo na yan. At humakbang ka. Gawin mo yung kalooban ng Diyos, di ba? So, may mga tao na ganito. Yung nakaupo sila sa awit naalala ko po. Yung anyway, nalimutan ka anyway. So, yung sumama ka sa mga mas mabuti pang sa presensya ng Lord kaysa kasama sa mga masasama. Diba? Sa parang gano'n. Sorry ah. So gano'n, may mga tao ganyan, nag-i-stay sila sa gano'n, nakaupo sila sa mga gawain ng sanlibutan. Gets nyo? May ilang pang mga Kristiyano na gano'n, na hindi nila mabitawan yung kanilang, hindi sila makalisos ng gapunan, yung mga vision na yun, na gagawin nila ngayon. Yung nga sinasabi ko kanina, professing Christian, may mga vision pa sila, may mga gawain pa silang tiwali sa harapan ng Diyos na hindi nila iwanan. And then, ginagawa pa nila paulit-ulit. Di ba? Ayaw ng Diyos noon, hindi kayo malulugaran ng Diyos dahil doon. Kailangan nyo tumayo, kailangan nyo umalis doon sa sitwasyon na yun. Amen. Marami pang bagay sa buhay natin kung saan na isipin mo na dapat pag-upuan mo yan ng mahabang panahon o tatayo ka at kikilos at gagawin mo ang kalooban ng Diyos. Isipin niyo po, kayo po nakakalam niya kung ano yung sitwasyon niya ngayon. Kasi tingin ninyo na dapat ninyong tumayo kayo dyan at lumakad kayo dahil hindi naman yan talaga ang gusto ng Diyos sa inyo. Amen? So, assess. Make up your mind. Pangalawa, make a bold step of faith. Move out from where you are. Sabi nung verse 4, mabuti pa'y pumunta tayo, balikan natin verse 4. Mabuti pa'y pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Kung di nila tayo patayin, mabuti. Kung patayin nila tayo, matatapos na ang paghihirap. So, ano yung decision nila? Diba, nag-isip sila? Nagpapawisan ako. So, nag-isip sila, di ba? Ba't tayo nakaupo rito? Mamamatay na lang tayo dito. Ba't tayo ginagawa? So, nag-decision sila. They make a bold step. Diba? Mabuti pa pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Punta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Kung patayin nila tayo, okay lang. Diba? Manghingi tayo sa kanila. Kung hindi nila tayo papasukin, okay lang din. Hindi sila magbigay. Kung pagtabuyan tayo, okay lang din. Pero kung papasukin tayo, bigyan tayo ng pagkain. Hindi mabuti. Diba? So, ayaw naman tayo sa atin, patayin tayo. Okay lang din, tapos yung paghihirap natin, at least hindi tayo nag-suicide. Diba? Naalala ko tuloy itong si Senador. Dahil daw sa depression, maraming papamatay, diba? Ito tumalong doon sa LRT. So, mga kabataan to ngayon is weak. So, ayaw ko na mag-comment lang. Bahala na sila mag-talo-talo. So, yun. At least hindi nagpakamatay sila. Pinatay sila kung sakali. Di ba? So, ano yung sabihin? They make a bold move. Matapang na pagkakabang. Diba? Kaya nothing to lose, everything to gain. Diba? Nothing to lose, everything to gain. Now, makita natin yung pagpunta nila sa kampo ay talagang walang katiyakan. Walang certainty. Hindi sila tiyak kung mabubuhay sila o papatayin sila. Either they live or be killed. Amen? Ano pong ibig mong point out dito? Kaibahan lang natin sa atin. Kapag tayo makbang, meron tayong certainty. May katiyakan at yun ay ang magandang plano ng Diyos. Kailangan mo lang makbang. Sabi ng Jeremiah 29:11, alam na natin to, sapagkat patid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo,
Mga planong hindi ninyo ikasasama kundi para sa inyong kabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. So mag-move out ka dyan sa sitwasyon na yan. Humakbang ka ng may katiyakan. Kahit hindi mo nakikita o malabo pa yung pupuntahan. Okay, guys, no? That is faith. Humakbang ka ng may pananampalataya. Sabi na, di ba ang pananampalataya, Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na di nakikita, kaganapan ng mga bagay na ating inaasahan. Sabi ng Romans 1:17, for the righteous shall live by faith. And faith without works, sabi ng James 2:17, is dead. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. So, therefore, we will move forward by trusting God and believing that He will provide solutions when things are not clear. Tagalogin ko. Habang tayo na may pagtitiwala sa Panginoon at naniniwala tayo na may solusyon siyang ibibigay kahit na ang mga bagay ay malabo pa sa atin. Faith. Tama po ba? Nagigets nyo? Habang tayo na may trust kay Lord at naniniwala tayo na bibigay siya ng solusyon. Although hindi pa natin alam kung ano. Malabo pa sa atin. Nagigets nyo? Ang importante ay tumayo ka dyan at humakbang ka. Amen? Ano pa ba kayo? Number 3. Yan. Expect blessings. Experience God's provisions. Ano yung sabi nila? Pumunta tayo doon sa kampo ng mga Syrian. Ayaw nila pumasok sa lungsod. Dahil wala namang pagkain doon. Mamamatay din sila doon. Diba sabi nila? Pero makakain nga naman doon. So, doon tayo pumunta. Sa Syria. Doon sa kampo ng mga Syria. Bakit? Doon maraming pagkain. Doon maraming pagkain. Kaya, bahala na kung ano mangyari. Basta pumunta tayo doon. Sabi siya mga yun. Bigyan tayo ng pagkain. Andun ng pagkain eh. Verse 5 and 8. Nang palubog na ang araw, pumunta nga sila sa kampo ng mga taga-Syria. Pagdating doon, wala silang dinatnan isa man. Sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh ang mga kawan ng Syria ay nakarinig ng mga yabag at ng napakaraming kabayo at mga karuwahe. Dahil dito nakalan nila ang lupa ng hari ng Israel, ang mga hari ng Eteo, Egyptio, para digmaan sila. Kaya tumakas sila ng magtatakip silim, iniwan nila ang kanilang kampo, pati mga kabayo, asno, lahat ng naroon at kanya-kanya silang takbo para iligtas ang kanilang buhay. Verse 8. Pumasok ang apat sa mga unang tolda, kumain sila at minom. Pagkabusog, sinansam nila ang lahat ng ginto, pila at mga damit naroon at ito'y tinago. Kung pagkatapos, pumasok din sila sa ibang tolda, sinansam din nila ang lahat ng naroon at itinago. Yan, imagine nyo po ito. Imagine ko po yung sitwasyon natin. So, pagdating na, tara, punta tayo doon. Bahala na. Punta tayo. Pag din doon, silip sila doon sa isang tent. So, ay mga tao. Punta mo nga isa doon. Silip yung mga, may tao. Punta tayo isa. May tao. Siyempre, tatakot sila. Mga kaya dahan-dahan sila umupunta. So, kasi wala sila, kaya idea talaga na. Wala na pala yung sundalo doon. Di ba? Nagtataka lang sila dahil andun pa yung mga gamit kasi kaya siyempre isipin nila nandun pa eh. Andun yung mga kabayo, andun yung mga asno, andun yung mga gamit nila, andun yung mga espada nila, andun yung mga kalasag nila. Talaga iiwan lahat, andun pa yung mga tabi. So, pumunta niyo yung isa, diyan meron ba? Wala. Kano ba? So, imagine niyo yung sitwasyon ng apat na to, di ba? Tara, samsang na lahat, kahit tayo. Sino mga nakakikwato pag kumakain. Di ba? Ang saya-saya nila. Dahil talagang, gutom na gutom sila. So, yun, nakita natin, di ba? Bakit kaya gano'n? Makita natin dito yung miraculous provision
Miraculous provision ni Lord. Na kumbaga bago sila pumunta doon, pinaghain na sila ng Lord. Di ba? Pinaghain na sila. Okay, kainin na yan. Mag-isa naman sila So, ganyan. So, I'm not talking about yung sa mga provision ni Lord as financial. I'm talking about yung sa mga sa inyong pagtatagumpay sa inyong career, yung sa inyong healing, yung pagkakaroon ng unity sa inyong pamilya, business success. So yan, that are miraculous provision ni Lord sa atin. May nakalaan lagi. Amen po ba? So, bakit kaya? Dahil humakbang sila Humakbang sila. Nakita yun ni Lord. God saw their determination and the boldness to step forward. Yung kanilang katapangan, yung kanilang determinasyon, ayaw nilang mamatay na wala silang ginagawa. Di ba? Same with us. Makita natin yung miraculous way of provision ni Lord, yung supernatural works ni God. Basta umakbang tayo, nasundin ang kanyang plano, ang kanyang kalooban, at alisan niyo yung mga bagay na ayaw niya na nandyan sa iyo. Nagigets niyo ba yung sabihin? You must move out. Move forward. Naalala mo yung tinuro ni Pastor Esty, di ba? Move out, yung panahon ni Abraham. Pinang-move out siya ni Lord doon sa lugar ng kanyang mga ninuno. Dahil yung lugar ng kanyang mga ninuno ay puro paganism. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosa. From Ur to land of Canaan. So, ang ganda po ng land of Canaan, kung tawagan po ito, is the land of milk and honey. Numbers 14:8. If the Lord delights in us, then He will bring us into this land and give it to us, a land which flows with milk and honey. Yan. Yun talaga nilalaan ng Diyos kay Abraham. Mababasa din po natin yan sa Deuteronomy 11:9, 26, and 9. So, ganyan din po ang nakalaan para sa atin. Basta mag-move forward ka, mag-step forward ka, at may nakalaan ng Diyos. Diba? Sa Jeremiah, may nakalaan ng Diyos na mabuting bagay para sa atin. Amen? Pang-apat. Yan. Ito ang important. Share the blessings. Be a useful servant of God. Yan. Alam niyo kung minsan, yung mga black sheep ng family, tinuturing ng black sheep ng family, pagdating ng panahon sila pa nag-aahon sa pamilya nila. Ako ba? Kung minsan yung mga drug addicts, kung sino pa yung mga pasaway, sila yung unang nakakilala sa Diyos. At sila pa yung unang nakakapag-akay sa kanilang pamilya, unang nagbabahagi ng salita ng Diyos. So, kumbaga yung mga tao ito ay sa paningin ng tao ay hindi naman parang wala nang magbabago o bakit tinakwil ng lipunan at kaste. Pero ginagamit pa rin sila ng Diyos. Amen po ba? Para sa pamilya, para sa ibang tao. So yung mga lepers na ito, mga ketongin na ito, na gaya sinasabi natin kanina, ay tinakwil sila ng lipunan, pero they became the channel of blessings para sa kanilang mga kababayan. Amen? Sabi nila, kain sila ng kain, pitpit nila, sako-sako na yung dala-dala ng pagkain, yung mga pagkain. Ay, di tama ito. Mapapalo tayo nito. So, kailangan sabihin natin ito sa hari, sabihin natin ito sa mga tao. Kailangan, ang naisip nila is yung kalagayan ng mga tao. Na hindi pwede sila lang ang nakikinabang, sila lang yung mabubusog. So, naisip nila talaga ang kahirapan dinaranas ng kanilang mga kababayan. Kaya sabihin natin to sa hari. Yan. Actually, kung sabihin po ni Eliseo ito, pinasasabi ni Yahweh, bukas na bukas ay makakabili ka na ng ganito. Diba, giginhawa ng buhay mo. Actually, narinig yun ng mga mail. Kaya dali-dali sila umilos. Narinig ko lang utos sa isang pastor. Sabi mo isang pastor,
na kapag daw ang isang propeta ng Diyos ay nagdeklara, yung sabihin may milagong mangyayari. Kaya daw ang mga anghel ay natataranta sa pagkilos. So kaya nga natin gawin ito, sinabi pala ng Panginoon. So, yung sabihin, kikilos ang mga anghel at magkakaroon ng himala. Kaya guys, yun po yung ibig ko sabihin. Yun, unang paggamit sa kanilang Panginoon is to share their blessings. At isa po makita po natin dito, na paggamit sa kanila ng Panginoon. Ito sana mag-guess ito. Alam niyo, yung kanilang paglalakad pa lang, papunta ng kampo, tunog na ho yun. Yabang na ho yun ng laksa-laksa. Saan damakmak ng mga sundalo at karuwahe. Basahin po natin, balikan po natin verse 5. Nang palubog na ang araw, pumunta nga sila sa kampo ng mga taga-Syria. Pagdating doon, wala silang dinatan sa man. So, dahil nakarinig nga po sila ng mga sandamakmak o ng mga awan at sila na akala nila ay mga hari ng Heteo at Egyptio. Nakarinig sila ng mga kabayo at karwahe. Di ba? Verse 7. Kaya tumakas sila ng magtatakip silid. Guess yung point? Verse 5. Nang palubog na ang araw, magtatakip silid. Kaya tumakas sila ng magtatakip silid. Ibig sabihin, papunta pa lang po yung 4 na lepers na ito. Actually, pagkapang pa sila. Pero ang dinig na ng mga Syrian, libo-libo laksa sa mga kabayo at karawahan. Di ba? Nagigets po yung sabihin? Sabay magtatakip siling. Papunta sila. Papunta sila, magtatakip siling. Nung time nila yung umalis din yung mga kasi narinig na parating yung 4. Pero narinig nila yung libo-libong karawahe. Nagigets yung sabihin, di ba? Wow! Amazing God, amen? Wow, di ba may awitin tayo? Wow, ako yung dapat. Oh, wow. Sergio, anong kantahin nga natin? Di ba may kanta tayo gano'n? Di ba meron? Kanta nila gano'n? Ako meron. Ako yung napapawaw. May awitin tayo gano'n. So, di ba nakakawaw? Ginamit ng Diyos yung mga leper na ito para dumami yung kanilang paa. Marinig nila talaga ng narinig yung mga Syrian na ito talaga napakaraming sundalo. Pero 4 lang naman sila. Diba? They were used by God as the carrier of good news. Yun ang una. Binahagi nila yung mabuting balita. They were used by God to cast out the enemies. Yun ang kabaligtaran. Sila'y outcast. Sila'y nag-cast out. Gets no? Outcast sila, pero nag-cast out sila ginamit sila ng Panginoon para mag-cast out ng mga enemies. So, simple lang po ang mensahe ni Lord. Kapag ka pinagpala ka, ano man yung pagpala mo financially, kalakasan spiritual, kailangan mo din bahagi sa iyong kapwa. Lalo na po ang tatanggap natin pagpapala sa Diyos ang dakilang kaligtasan. That we must share it sa ating mga mahal sa buhay, we must share it sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga babae. Conclusion na po ako. Yan. Ang Diyos po, hindi niya tinitingnan ang appearance po, itong 4 na keto na ito. He set aside yun. No matter the condition po yung 4 na yun, alam niya, magagamit niya yung 4 na ito. Amen po ba? Kaya pala pinag-aralan natin, make an assessment of yourself. Diba? Make up your mind. Huwag kang manatili dyan sa lugar na yan. Huwag kang manatili sa kinaupuan mo na yan. Huwag kang manatili sa desperadong buhay. Huwag kang manatili sa kasalanan. Huwag kang manatili sa kalungkutan na yan. Tumayo ka dyan. And then, make your bold step. Move out. Move forward. Dahil, di naman talaga yung ang nakalaan sa iyo, yung magandang plano ng Diyos sa iyo.
and expect blessings. Experience provision ng Lord. Tutulungan ng Lord at may nakalaan sa iyong pagpapala. At pang-apat, ibahagi mo ito sa iyong kapwa. Be a useful servant of God. Huwag mong isipin anumang katayuan mo. Huwag mong isipin anumang alagaan mo ngayon. Huwag mong isipin di mo kaya. Huwag mong isipin anumang kapansanan mo. Gagamit ka pa rin ng Diyos. Amen ko ba? Sabi doon, you can accept who you are or what you are, but do not accept you are not acceptable to God. You can accept your disabilities, your situations now, or your status in life. Mahirap ka man, wala kang pinag-aralan, list ka man sa inyong pamilya, but do not accept you are not useful to God. Amen? Huwag po natin isipin yun. Malaki po ang pagtingin sa atin ng Diyos. Kung paano si David tinignan niya. Kung ang tingin ng tao kay David ay shepherd. Ang tingin ng Diyos sa kanya ay hari. God looked to him as a shepherd po but God looked to him as a king. Amen po ba? Kailangan po ba si Nick Vucevic, coach? Vucevic, ito ang kanyang coach. Sige na. Put a G-O, in front of disabled. It spells God is able. Amen? Kailangan po natin ang tao na yan, di ba? Wala siyang kamay, paa. Pero, ginawa niya kung anong pinagagawa sa kanya ng Panginoon. What makes us disabled is when we think God is not able. Kaya tayo kung napaparalisa eh. Hindi tayo makagalaw eh. Dahil inisip natin, Diyos natin, tiri tayo. Tiro ba? Jeremiah 32:27. Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Yung binilang ng tao ay ibinilang. Yung binibilang ng tao ay binilang ng Diyos. Diba? So yung mga outcast na ito, hindi lamang sila extra, ika nga nakas lang, sa pelikula na-extra lang sila, nasama din sa casting. Ang lumabas dito, sila pa naging leading, o sila may mga lead roles. Sige po, tayo magsitayo. Tayo mga Diyos. Ang
O Diyos, salamat po muli, Panginoon. Kinadakila ka namin, O God. Sa salita mo namin narinig, Panginoon, O Lord. Tunay, O God, na nakita namin, Panginoon, even the least persons, O Lord, ay nagagamit mo, O God, sa iyong kalwalhatian. O God, ang aming mga sarili, Panginoon, i-include namin kagaya ng mga itong ina ito, Diyos. Pero Lord, dahil sa iyong kahabagan, dahil sa iyong grasya, Panginoon, kami ngayon, Lord Diyos, ay hindi na outcast, kundi kabilang na kami, Panginoon, sa kaharian ng Diyos ng langit, Panginoon. At ngayon, O God, ay ginagamit mo na kami, Panginoon, para sa kaluwalan niya. At kung may mga bagay pa man kami, Panginoon at Diyos, kung saan aming inuupuan at di namin iwan-iwanan, Panginoon. Ama, tulungan mo kami, Panginoon, makahakbang, alisan, Panginoon, ang lugar na ito, ang upuan na ito na kung saan ayaw mo kami manatili rito, Panginoon. Nais mo kami lumakad, Panginoon, mag-move forward, O God, ng may katagumpayan sa buhay ng Diyos. Ito ang plano mo sa amin. Gaya na sinabi mo sa iyong salita. But God, there are times, Panginoon, kung kami nagtataw, there are times, Panginoon, meron kami unbelief. Gaya po nung isang tao doon, Lord doon, kaharap ng Panginoong Jesus, na nagduda sa iyo, Panginoon. Sabi niya, help me in my unbelief. Lord, kung dumadama kami sa ganun, help us, O God. Lord, salamat sapagkat kailangan, O Diyos, naunawaan mo kami. Naintindihan mo. Puri ikaw, Diyos, sa takilang pag-ibig na ito. Tunay, Lord, napasalamat kami sapagkat hindi namin makomprehend, Panginoon, kung ang inyong katangian ito, Panginoon, kung bakit sa kabila ng lahat, O Diyos, iniibig mo pa rin kami, Lord. Masalamat. Salamat sa pag-ibig na ito. Lord, muli, O God, tunay nga, Lord, na kayo po, Diyos, sa magpalago ng mga binhi na natanim sa aming mga puso sa umaga nito, Panginoon. Tulungan mo kami na isa pa buhay namin ang aming mga narinig na mensahe mo, Diyos. Masalamat, papurihan ka, dakilahin ka, Panginoon. Ikaw ang kataas-taasan, Diyos. Kaya nga po ang lahat ng papuri, tuwalahatin ay sa iyo lamang. Ngayon, magpakailanman sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Praise God po. Sige po, tayo po ay muling tumayo at humanap po tayo ng ating pong prayer partners.
Puri po ang Panginoon. Tayo pong lahat ay isa tayo para sa ating pong benediction. Marami po at mayaman po yung nang mensahe mula sa Diyos. Yung pong kwento na ito tungkol sa apat na ketongin na hindi ko na po kailangan isa-isahin. Pero isa ho sa akin na mas nangusap na po. At ito po hindi lang para sa akin, kundi para sa ating pong lahat. Yung pong ginawa nila ng bandang huli na sa kabila na sila po ay pinagkaitan ng tulong. Actually, sila pa nga ay rejected, pinagtabuyan ng lipunan ng mga kababayan po nilang Hudyo at Israelita mula doon sa lungsod. Pero nung sila man po ay tumanggap ng blessings mula sa Diyos, naisip pa rin nila yung mga kababayan po nila. Hindi sila naging maramot na kahit pinagmaramutan po sila. Hindi nila sinarili yung pong pagpapala ay wala na kanila pong tinanggap kahit na po naging makasarili yung mga kababayan po nila. Dahil alam nila na nakakailangan po yung mga kapwa nila Hudyo ng mga panahon na yun na nasa matinding taggutom. So, ito po ay paalala rin po sa atin bilang mga Kristiyano. Tumanggap tayo ng himala, tumanggap tayo ng pagpapala at biyaya sa Diyos. Lalo na nang tayo po ay makakilala sa Kanya, nagkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Na sana po, yun din po mga tao ito na nasa matinding pangailangan na wala pa sa kanila ang Panginoong Jesucristo. Actually, mas matindi po yun. Dahil yung kanila pong mga kaluluwa ay mapapahamak, mapupunta sa impyerno. Na kung di po tayo kikilos at isipin yung kanila pong pangailangan na ito, natutulungan sila abutin at ibabahagi yung himala, yung pagpapala ng kaligtasan na ating pong naranasan, kawawa naman po sila. Sila po ay mas mapapahamak kumpara doon sa mga
Israelitang ito na nakakababayan po ng 4 na Ketomit. So, reminder po ito sa ating lahat, no? Na mga mahal natin sa buhay, kaibigan, kapitbahay, kakilala na wala pa sa Panginoon, kailangan nila ng blessings, kailangan nila ng miracles, kailangan po nila ng tulong sa magitan po ng biyaya ng Panginoon. At tayo po yung nakasumpong nito, at tayo po yung gagamitin ng Panginoon sa kanila, katulad po ng 4 na Ketomit. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa mensahe mo ngayong araw na ito na tunay nagpapaalala sa amin. Walang mahirap, walang imposible sa iyo, Panginoon. Kahit man po weak, kahit man po rejected, kahit man po maraming kahinaan, Panginoon, pagkukulang, ay kapag sa oras na sila po ay humakbang patungo sa iyo, ay ikaw ang Diyos na mahabagin, tinatanggap mo at nagagamit mo pa ang kanilang mga buhay. Hindi lang para sila ay pagpalain, kundi maging pagpapala din po sa iba, Panginoon. At dalangin na namin, O Diyos, sa aming buhay na ito, mula sa lugar na ito, sa aming po pag-alis, Panginoon, simulan niyo po na kami ay magamit para sa kaluwalhati at karangalan mo, upang marami pang kaluluwa sa aming pong paligid, Panginoon, ang maabot ng biyayang ito na kami mismo, Panginoon, naranasan namin mula sa iyo. Nagpapakita lang na dapat hindi po kami maging selfish, Panginoon, kundi selfless, Lord. Sapagkat kung meron mang higit na pangailangan ng tao, hindi po material, hindi physical, kundi spiritual, Panginoon, ang kanila pong mga kaluluwa, O Diyos, ay nasa bingit ng spiritual na kamatayan na kailangan po namin sila, O Diyos, sagipin. Kailangan namin silang tulungan. Kailangan namin, Panginoon, ibahagi sa kanila ang natanggap po naming pinakadakilang pagpapala, ang kaligtasan, Panginoon, na natamo po namin nang makilala ka namin sa aming buhay. Gamitin niyo po ang aming buhay, Panginoon, upang sila po ay maabot po namin mula sa oras na ito, mula sa araw na ito. Salamat po, Ama, at kayo nga sa aming buhay patuloy na mataas, madakila, maluwalhati, Panginoon. Hallelujah. Sige po, tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon. Pagpalain kayo nawa at ingatan ni Yahweh. Naway kahabagan niya kayo at lagi subaybayan, ingapin, bigyan ng kapayapaan, ngayon at kailanman, sa pangalan ni Jesus, lahat may magsabi na. Halapakan. Sige po, muli po tayo umawit sa ating Panginoon. Mag-bless po ba tayo? Sige po, ibalik po natin ang papurit pagsamba natin para sa ating Diyos.